masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities. Turuan siyang mag-bike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2 RH. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas! Makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Grabe, Paskong-Pasko pa rin ang pakiramdam ko. Ay, ganun ba? Yeah, Merry Christmas. Hindi pa kita nababati ng bonggang-bongga, Sir Rommel. Merry Christmas. Same to you. How's your Pasko? Nagpaputok okay ka? naman. Ha? Nagpaputok ka? Hindi. Ako rin. Wala kaming budget para sa paputok after a very long while. Kasi ang katuwiran ko bakit ka magpapaputok, pwede mo naman pakinggan. Ay, sa bagay. Hindi ba? Maki-enjoy ka na lang. Yan. Nung bata-bata ako, yan. Nagpapaputok talaga ako. Ay, talaga? Oo. Alam mo kung kailan kami huling nagpaputok sa bahay? Batang-bata pa ako, mga 8 years old. Alam mo kung bakit tumigil? Ikaw mismo ang Hindi, nagpaputok? tatay ko. Nung Ganun buhay ba? pa yung tatay ko. Ako mismo eh. Syempre ganyan naman mga lalaki, di ba, Kaya mahilig nga magpaputok. Yung tatay ko, dahil makulit, ang daming pinaputok na, yung Judas belt. Judas Sawa. belt lang Sa yun Tagalog, eh. sawa. Ayun, sawa. Ang dami. So, nagkapundihan lahat ng ilaw namin sa Sa sobrang lakas. Nagalit yung nanay ko. So, never again. Ako ngayon ko lang na-realize na talagang delikado talaga yung nagpapaputok ka tapos under the influence of liquor. Ay, oo. Talaga. Kasi Tsaka dati ginagawa ko eh. At saka yung under the influence of rice cake. Ayan, yung mga malalagkit. Pagka nakainom ka, tapos meron kang malagkit na kinain. Naiwan sa kamay mo ngayon yung hindi mo na ihagis Hindi mo dahil alam kung dumikit. hindi mo alam kung alin ang puputok dyan at kung anong puputokan. Nako, pag kita mo, nawawala na isang daliri mo. Di ba? Flash ba to, Wina? Flash ba to? Hindi, regular. Okay. Pero ibig sabihin, balikan ko lang sa iba kasi ang iba ang feeling pagka ikaw mismo yung nagpapaputok eh. Lalo na pagka hanggang watusi lang ako, tapos pinagbawal pa. Especially if you are under the influence of liquor, parang akala mo Tapang. Tapang. Late mo na lang marirealize.
Ba? Kung halimbawa palang nadali ako nun, di habang buhay na pagsisisi. Oo. Di ba? Kaya kung kayo magpapaputok, be sure na kayo ay normal. Para at least malakas ang reflexes nyo. Kung talagang hindi kayo mapigilan magpaputok. Ayan. Pero kung gusto nyo na masigurong safe, huwag na kayo magpaputok. Oo. Di ba? Makinig na lang kayo. O kaya ano na lang. Di ba yung sound effects? Torotot. Yan. O kaya yung batya na anything na ano. Makapagpaingay. Bunganga ng Anything nanay. that will create noise. Bunganga ng nanay. Ay, iba naman yun. Pagka ganun, the whole year kang bubunga ng nanay mo. Ibigay na natin ang headlines ng ating mga nagbabagang balita. Paano kalang 2026 national budget na ratipikahan na sa dalawang kapulungan ng Kongreso. 12 anyos, eto na, patay. Isa pa sugatan sa pagsabog ng fountain sa Tondo, Maynila. Dami ng mga nasugatan sa paputok bago ang pagsalubong ng bagong taon sumampa na sa 125. Yumaong dating Undersecretary Cabral hindi itinulak ayon sa PNP Forensic Group. Mga kumakalat na Cabral files, minaliit ng ombudsman. Halaga ng diesel at kerosene tataas sa huling Martes ng 2025. Presyo naman ng gasolina mananatili. Dagsa ng mga pasahero sa PITX ngayong holiday season sumampa na sa 2 milyon. Smuggling ng sibuyas sa panahon ng anihan nagbabadya. Department of Agriculture at Customs inalerto. Nawawalang babae na ikakasal sa Quezon City natagpuan na sa norte. Sana buhay. At narito si RH28 Raymond Dadpaas para sa update sa 2026 national budget ratified na sa Senado. Pagbabantay ng publiko dapat ipagpatuloy. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian. At ang detalye, Raymond Dadpaas. Raymond. Paring Romel, mabilis na ratifikahan sa Senado ang Bicameral Conference Committee report hinggil sa disagreeing provisions ng 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Bago ito naratifikahan ay nilatag ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga highlights ng budget. Nakasentro ito sa 3 sektor sa panguna ng larangan ng edukasyon, health at agriculture. Ito na ang kauna-unahang pagkakataon na naibuhos ang pondo para sa edukasyon sa halagang 1.3 trillion pesos. Nadagdagan din ang budget ng PhilHealth, ganoon din ang pagdaragdag ng pondo at pagpapalawak sa Zero Balance Billing Program sa kabuuan ng pondo ng Department of Health na may gitna 447 billion pesos. Habang sa larangan ng agrikultura ay pinaglaanan ng may gitna 214 billion pesos para sa 2026. Pagkatapos nito ay agad na nagmosyon si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para ratipikahan ang budget. Narito si Senador Zubiri. So, I move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move. Any objection? Chair is none. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Thank you, Mr. President. Nanawagan naman si Senador Gatchalian sa publiko na dapat ay pagpatuloy ang pagbabantay sa paggastos ng national budget. Sa kanyang paniwala ay ginawa nila ang lahat para naging mas transparent ang proseso ng budget mula sa committee hearings, plenary sessions at BICAM meeting ay napanood ng live ng ating mga kababayan. Narito naman si Senador Sherwin Gatchalian. But the ultimate safeguard is our collective vigilance, the shared responsibility to ensure that every peso serves its intended purpose. What we have started this year has gone through birth pains at sigurado akong marami pa tayong leksyon na matututunan. Numpisan na po natin ang mga reforma para sa isang bukas na proseso sa budget. Ang mahalaga ay magpatuloy, magpursigi at huwag magpatinag sa dating gawi at baluktot na sistema. Si Senador Sherwin Gatchalian, sa mga senador na present sa session hall ay nagrehistro ng no vote ang mga mula sa minorya na sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Robin Padilla. Alas 4 nagsimula ang sesyon, alas 3 ng hapon, alas 4:13 nang mag-move si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para mag-adjourn ang sesyon at babalik na lamang sila sa buwan
ng Enero 2026. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Raymond, kailan papadala sa Malacanang yan for signature? Right after itong ratification on the way na Mayor yung kopya para sa Malacanang. At wala na insertion? Ay, bakit? Sabi Not nila. allowed. Mangyayaring insertion na Mayor at kumpiyansa ang liderato ng Senado, lalo na si Senator Sherwin Gatchalian, na walang ibibito ang Pangulo dito sa laman ng budget. Ang mahalaga lang ay responsibilidad nilang pag-aralan, kaya pabor sila doon sa January 5 na schedule ng signing ng 2026 national budget. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Balik sa inyo, Mayor. Samantala, niratipikahan na nga ng Kamara ang House Bill 4058 o ang committee report sa disagreeing votes sa 2026 General Appropriations Bill. Ang pagratipika ay sa pamamagitan ng voice voting. Tumayo sa plenaryo si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor para ihayag ang pagtanggap ng Kamara sa committee report, habang si House Deputy Speaker Christine Mihan Singson ng Ilocos Sur ang nag-preside sa plenaryo. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. Una rito, talagang makapukpok laki, pukpok na pukpok. Sino yung sumisigaw, tumututol? Una rito, walang katotohanan na iniimpluwensyahan umano ng liderato ng Kamara ang alegasyon na may impluwensya ang House leadership sa pagboto ng mga kongresista para sa 2026 proposed national budget. Sagot ito ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing sa alegasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na may staff umano ng House Committee on Appropriations na nagpakita umano sa kanya ng dokumento na may 151 million pesos budget items bilang incentive kapalit ng kanyang pagboto pabor sa pambansang pondo. Paliwanag ni Swansing, ang Kamara isang collegial body at ginagalang ang bawat miyembro na bumoto at magpasya batay sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan at ng kanilang konsensya. Samantala, sumugod naman sa tanggapan ng Kamara de Representantes ang iba't ibang militanteng grupo pang kundinahin tutulan ang inaprobahang 2026 national budget. Tinawag nila isang malaking pork barrel para sa korupsyon ang naturang budget para sa susunod na taon. Isa sa mga hindi matatagong katiwalian nila ay ang pagtaas ng halaga sa confidential at intelligence funds na karamihan ay napunta sa tanggapan ng Pangulo. Ayon sa mga relista, nakapag-inset naman ng allocations ang program appropriations, CIF at malawak na infrastructure spending sa pamagitan ng koordinasyon ng Malacanang at ng Kongreso. Samantala, nasawi ang 12 taong gulang na batang lalaki habang sugatan. Ang kasama ding 12 anyos na lalaki matapos silang masabugan ng pinasinding paputok sa A. Lorenzo Street, Jose Abad Santos Avenue sa Tondo, Maynila kagabi. Ayon sa salaysay ng saksi na si George Cuevas, habang siya ay nagmamaneho ng tricycle at papalapit sa nasabing lugar, ay nakita niya ang 2 bata na nakaupo sa bangketa at may hawak na isang malaking hugis
triangulong paputok. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng malakas na pagsabog sa lugar. Sinabi naman ni Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Fuente na agad na rumisponde ang kanilang District 2 Office kasama ang MDSW Disaster Team sa insidente. Nakausap na ng mga social worker ang pamilya ng nasawing bata at tiniyak ng MSWD na handa silang tumulong sa lahat ng pangangailangan at gastusin ng pamilya ng nasawi gayon din sa nasugatang biktima. Nilinaw naman ng Manila Police District na hindi Piccolo o Triangle, kundi isang fountain ang sumabog sa Tondo, Manila na naging dahilan sa pagkamatay ng isang binatilyo kagabi. Sa panayam kay Police Major Philip Ines ng WPD, sinabi niyang napulot lamang ng 12 anyos na lalaking isang Piccolo at isang fountain. Sinindihan ng nasugatang biktima ang Piccolo pero nadamay nito ang fountain. Saka sumabog at nadali ang 2 bata. Narito si Major Ines. Paputok yung Piccolo po at saka isang parang fountain po sa tribe. Napulot? Yes, pagdating po nila dito sa may Lorenzo Street, corner ng Jose Abad Santos, tumabi po sila sa bangketa. At ito pong isa nating minor de edad, itong ating victim po na nasa hospital ngayon. So, sinindihan niya po yung napulot nilang Piccolo. At nung sumindi po ito, nadamay po yung victim itong isa pa po niyang kasamahan, itong victim kung saan sumabog po ito. At naging dahilan po ng kanyang pagkasawi. So yung malakas. Samantala, nagpapagaling na sa ospital ang batang lubang na sugatan habang tiniyak naman ng Manila Department of Social Welfare na tutulungan nila ang pamilya ng batang namatay. Samantala, sumampa na sa 125 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok 2 araw bago pumasok ang taong 2026. Ayon sa Department of Health, ang dami ng firecrackers-related injuries ay naitala mula noong Disyembre 21 hanggang 29. Ang bilang ay 27% mas mababa kumpara sa 171 na-record noong nakalipas na taon. Karamihan ng mga insidente ay mula sa Metro Manila na may bilang na 57. Pangalawa sa Ilocos Region na may 12 at pangatlo sa Central Luzon na may 11. Batay sa record, pinakamarami sa mga naputukan ay may edad 5 hanggang 14 na taong gulang. Samantala, karaniwang gamit na firecrackers ang 5-star, boga, quitis, whistle bomb at imported na brand ng paputok. Hinimok naman ng Manila Police District ang publiko na itawag sa 911 ang sino bang makita nilang nagbebenta o nagpapaputok ng illegal firecrackers. Sinabi ni Police Major Philip Ines ng WPD na mas madaling matutugis ng pulisya ang ganitong illegal na aktibidad kung tutulong ang ating mga kababayan. Inamin din ni Major Ines na mahirap ma-monitor lahat ng gumagamit at nagbebenta ng illegal na paputok dahil sa dami ng mga residente dito pa lamang sa lungsod ng Manila. Narito si Major Ines. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan na sabi nga po natin, it's a matter of shared responsibilities. Hindi po talaga natin lahat makikita. Sa dami po talaga ng tao dito sa lungsod ng Maynila. Ang kailangan lang po natin, tulungan din po tayo ng ating mga kababayan. I-report nyo po dito po sa 911 pag meron po kayong nakikita mga nagpapaputok, yung mga nagbebenta po ng illegal na paputok. At makikita nyo po yung ating kagyat na action dyan. Ang kailangan lang po natin dito ay yung pakikipagtulungan po ng ating mga kababayan. Samantala, umabot na sa 144 na 1,866 na iligal na paputok ang nakukumpiska ng pulisya 3 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa report ng PNP Command Center mula Disyembre 16 hanggang ngayong Disyembre 29, pinakamarami sa mga ito ay plapla, sinundan ng 5-star Piccolo at pop-pop.
Katumbas ito ng higit 2 milyong pisong halaga ng illegal firecrackers at pyrotechnics na natatagpuan sa mga palengke, tabi ng kalsada at checkpoint. Ayon kay Police Colonel Joshua Alejandro, Assistant Chief ng Command Center sa Campo Crame, 835 ng insidente may kinalaman sa paputok at pailaw ang namomonitor ng PNP, kung saan nakaaresto ang pulisya ng hindi bababa sa 28 katao. Una nang iniulat ng Department of Health na mahigit na sa 100 ang napuputukan, wala pa man ang New Year's Eve. Kabilang sa mga huling biktima nito ay ang 12 taong gulang na batang lalaking nasawi sa pagsabog ng pinulot lamang na fountain sa Tondo, Maynila. Narito si Philip Ines. Tama po kayo doon. Bitbit na pulot daw po nila ito habang sila ay naglalakad dito sa kalsada sa may area po ng Lorenzo Street. At yun nga po ang patuloy nating palagi pinapaalala. At tuloy-tuloy po yung ginagawa ng ating public advisory dun sa mga kababayan natin. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, hindi itinulak kaya nahulog sa bangin ayon sa PNP. At mga kumakalat naman na Cabral files, minaliit lamang ng ombudsman. Sa ating mga motorista, mga jeepney drivers, mga kuya, abay full tank nyo na dahil bukas tataas ang presyo ng diesel at kerosene. Samantala yung nawawalang babae na ikakasal sana sa Quezon City, abay buhay, natagpuan sa Ilocos. Ang detalye ng mga balita niyan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ay Kuyang Larry Francisco at mga Acacia Boys, Halina Boys at Anito Boys. Oras ganap ng 4:30. Ang oras na Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Nakasanayan na sa Pilipinas ang makipagchismisan o pag-usapan ng buhay ng ibang tao o ika nga ay pangmamarites na ang ibig sabihin ay mare, anong latest? Ang kaso lang, kadalasan ay nagdudulot ito ng masamang implikasyon dahil puga daw ito ng fake news at paninirang tao. Pero alam nyo ba na may benepisyo naman pala ito para sa mga magkasintahan? Sa isang pag-aaral ng University of California, napag-alamang mayroong magandang benepisyo ang gossiping o chismis sa isang romantic relationship. Mas pinalalakas daw kasi nito ang emotional bonds ng magpartner at mas nare-reinforce ang perception na magkakampi sila, kaya mas nararamdaman nito ang tiwala at iba pang positive relationship qualities. Dagdag pa riyan, natuklasan din na sa pamamagitan ng chismisan, napapansin din nila ang kanilang mga sarili at mas napagninilayan ang tamang behavior para tumibay at mas maging mapayapa ang kanilang pagsasama. Pero paglilinaw ng mga eksperto, ang naturang pag-aaral ay isang correlational pa lamang at wala umanong definite na patunay na nakapagpapasaya ng isang tao ang madalas na pakikipagchismisan. Kaya't paalala pa rin ng mga eksperto, maging responsable sa ating mga pagchichismisan o bibitawang mga salita. Dahil ika nga, lahat ng sobra ay masama. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon.
Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. RH Break Time. Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. New Year na po. Oras Mistea. Ganap ng alas 4:38 ng hapon. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby man ang Milky Rigunan. Standby Leta Narciso. Ano ang ganap sa Malacanang? Bata parang napakatahimik yata ang Presidente Marcos ngayon. Happy birthday muna kay Tatay June Cruz ba? 82 years old na siya ngayon. Pagbati mula kay Kuyang Kiko. At isa pang tatay, si Tatay Romeo Medalla Sr. Wow. Mas matanda na isang taon kay Tatay Cruz. 83 years old naman siya ngayon. Pagbati mula kay Kuyang June Medalla at Ama na Tosino. At siyempre sa mga taga Marawi City, baka hindi po ninyo alam. At sa mga gods of Padre Faura, birthday po ngayon ni Supreme Court Associate Justice Japar Dima Ampaw. Happy birthday, Justice Japar. At ganoon din kay Kuyang Noel Rodrigo Japana at kay Rowie Rodrigo Japana. Mula kay Very Worshipful General Rodrigo Odi Japana Sr. At sa detalye pa rin ng ating mga balita. Nanindigan ang Philippine National Police sa kanilang naunang pagtaya na walang foul play at walang nagtulak kay dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral kaya nahulog at namatay sa isang bangin sa may Cannon Road. Batay sa resulta ng medico-legal, lumalabas na blunt traumatic injuries mula sa pagkakahulog sa bangin ang ikinimatay ni Jose Cabral. Ayon kay PNP Forensic Group Officer in Charge, Colonel Pierre Paul Carpio, imposible may nagtulak kay Cabral mula sa bangin sa Cannon Road batay sa posisyon ng kanyang bangkay at mga tinamong pinsala sa katawan. Narito si Colonel Pierre Paul Carpio ng PNP Forensic Group. So kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita niyo dito na ang kamay niya, yung parang ng kamay niya, ay may gasgas din po, no? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. At the same time, yung layo po ng katawan niya, doon sa base of the ravine, ay nasa 0.2 to 0.8 meters lang po ang layo. Kinumpirma rin ni Colonel Carpio na maaring nagpataas ng suicidal behavior ang citalopram na positibong ininom ng dating opisyal. Paliwanag ni Carpio kahit walang alak ay kasama ito sa mga side effect ng gamot na isang antidepressant.
Samantala, nililinaw ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na mababa pa rin ang kredibilidad para gamiting ebidensya sa nagpapatuloy na investigasyon ng flood control projects ang nagsusulputang umano'y mga Cabral files. Sa isang video message na inilabas ng Ombudsman ngayong araw, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ito ay maaring imanipula. Aminado si Clavano na ang kanilang opisina ay nilapitan ng ilang mga sources na mayroon umanong hawak na kopya ng Cabral files. Paliwanag na opisyal, ang pinaka-best at reliable sources pa rin na itinuturing o ituturing ng anti-graft body ay ang computer CPU at mga dokumento na galing sa DPWH at sana mayapang si dating Undersecretary Catalina Cabral. Narito ang bahagi ng pahayag ni Clavano. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Third, the office emphasizes that samantala hatawin natin ang mga report. Enrolled bill for 2026 o yung national budget na niratipikahan ng Kongreso isusumiti na sa Malacanang. Kailan man ang Milky? Ngayon ba? Bukas? Holiday bukas. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Lakayateya, niratipikahan na ng Kamara ang House Bill 4058 o 2026 General Appropriations Bill at nakatakda ng isumite ang enrolled bills sa Malacanang para ma-review ni Pangulong Bongbong Marcos. Muling nanindigan si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Chair ng House Committee on Appropriations, may sapat na safeguards ang pinagtibay ng Kamara na panukalang pambansang budget. Ang kay Swansing may special provision sa 2026 national budget na nagbabawal sa anumang political involvement sa pamahagi ng cash at non-cash financial assistance. Makikita ito sa Section 78 ng General Provisions na sumasaklaw sa lahat ng uri na matulong pinansyal ng gobyerno dahil ng sagip, tubag at iba pang mga kalintulad na ayuda. Bagamat hindi tahasang binanggit ang guarantee letter, kasama ito sa ipinagbabawal na political involvement kung saan hindi na maaring makialam o magbigay pa ng impluensya ang mga politiko sa pagkuha ng tulong pinansyal. Narito si House Appropriations Committee Chair, Micaela Swansing. The safeguards. And as mentioned, in the version of the GAP that was ratified today, there's a general provision. The title of it is Prohibition on Political Involvement in the Distribution of Cash, Aid, and Other Financial Assistance. So, nakalatag po doon yung intent for that general provision. But samantala, pinalagan ng minority group ang minadaling pag-ratify sa 2026 GAB. Ayon kay Representative Leila De Lima ng Mamayang Liberal Party List, nakadidismaya dahil no vote siya sa 2026 BICAM report pero hindi daw siya binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang desisyon. Una rito, sinabi ni House Speaker Faustino D. III, may tuturing na makasaysayan ang pagpapatibay sa panukalang 2026 proposed national budget dahil ito ang kauna-unahang pinayagan ang open BICAM. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, maraming salamat Manang Milky. Appointment ni Torres sa MMDA. Welcome sa PNP. Retirement honors hindi pa natatalakay. Idatay mong balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Hindi pa napag-uusapan ng Philippine National Police sa posibleng retirement honors para kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ito'y matapos niyang tanggapin ang bagong posisyon bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Sa pulong balitaan sa Camp Crame ngayong araw, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na base sa naunang pahayag ng NAPOLCOM, si Torre ay ipso facto reside na sa police force. Tatalakayin po umano ng Directorate for Personal Records and Management o DPRM kung ano dapat gawing procedure sa gagawing retirement honors. Tiniyak naman ni Tuanyo na masaya ang PNP sa appointment ni Torre, lalo't siguradong magiging maganda ang coordination nito lalo na sa Highway Patrol Group ng PNP. Samantala, wala pa ring report kung kailan igagawad naman kay Acting Chief ng PNP Police Lieutenant General Jose Malencio Nartatis Jr. ang kanyang 4-star rank dahil manggagaling umano ang utos na ito sa Malacanang. Pero malamang sa malamang, ito ay sa 2026 na, ito na ang last working day para sa taong 2025. Pakinggan natin itong pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. First po, kaugnay ng ating pagpapalakas ng ating operations pagdating po sa lansangan sa pamamagitan po ng ating Highway Patrol Group ay patuloy na makikipag-ugnayan sa LTO, sa MMDA para sa patuloy po na pagpapalakas ng ating ugnayan ng ating operations. Kaugnay po nito, mas magiging maganda po yung ating coordination sa MMDA po, dahil na alam natin na ang General Manager ng MMDA po, si General Torre, ay ating pong dating chief. Ang tinig ng PNP spokesperson. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. Samantala, report mula kay Noche Cacas. Lalaking miyembro at financial umano ng John Roll de Guzman Criminal Group. Bago ito Nasangkot sa iba't ibang krimen, arestado naman sa Taguig. Noche Cacas, please come in. Noche. Lakay, Miss Thea, magbabagong taon sa kulungan matapos maaresto ang isang lalaki na umano'y miyembro at financier ng John Roll de Guzman Criminal Group sa lungsod ng Taguig. Silbihan ng warrant of arrest si alias Angel Akop o alias Panga sa Barangay Western Bikutan. Ayon sa report, numero 1 wanted person ng National Capital Region Police Office ngayong December 25 ang akusado sa kasong pagpatay noong December 2024 na nangyari sa C6 Road, Barangay New Lower Bikutan, kasama ang 3 iba pa at kasong datang sa pagpatay. Napag-alaman rin si alias Panga o alias Angel Ekop ay sangkot rin sa criminal activity sa gaya ng carnapping, illegal drug trafficking at illegal gambling. Naayon pa sa NCRPO, ang criminal group kung saan miyembro at financier si alias Panga ay nag-ooperate sa area of responsibility ng Southern Police District. Nabatid rin na ang murder case ng akusado ay walang piyansang inirekomenda, habang ang attempted murder case nito ay may piyansang 120,000 pesos. Arit sa 27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, sa iba pang balita, nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture at Bureau of Customs na paigtingin ang mga hakbang kontra agricultural smuggling, partikular ng sibuyas habang papalapit ang panahon ng anihan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, iginiit ni Pangilinan na taon ang problema ang smuggling ng sibuyas na nagdudulot ng pagbagsak ng presyo ng lokal na ani at pagkalugi ng mga magsasaka. Ibinabala rin niya ang posibleng hoarding na maaaring gamitin upang manipulahin ang presyo sa merkado. Ayon sa senador, mahalagang maging mahigpit ang pagbabantay ng pamahalaan sa mga imported at illegal na produktong pumapasok sa bansa upang matiyak na protektado ang mga magsasaka laban sa hindi patas na kompetisyon ngayong nalalapit ang harvest season ng sibuyas. Dahil naman sa pagkamatay ni Congressman Romeo Acop,
ng 2nd District ng Antipolo City magdaraos ng special elections ang COMELEC para punan ang nabakanteng pwesto ni Congressman Acop. Batay sa 1987 Constitution at Republic Act No. 7166, ito'y nag-uutos na special election kapag nagkaroon ng permanenteng bakante sa Kamara 1 taon bago matapos ang kanyang termino. Ayon kay National Unity Party Secretary General Reginald Velasco, itinuturing ng bakante ang posisyon ni Congressman Acop nang siya'y sumakabilang buhay noong December 20, 2025. Ayon sa batas, dapat idaos ang special election na hindi mas maaga ng 60 days at hindi lalampas sa 90 days mula nang mabakante ang pwesto. Ibig sabihin, para sa mga taga 2nd District ng Antipolo, pwedeng ganapin ang special election mula February 18 hanggang March 20, 2026. Samantala, nasa Ilocos Region ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Ito ang kinumpirma lakay ng Quezon City Police District. Ilocana? Maybe. When nga ron, Jakmawatan. Ayon kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, hindi pa muna ibinubunyag ang eksaktong kinaroroonan ni De Juan hanggat hindi pa siya nasusundo ng mga otoridad. Sa ngayon, patungo na sa kanyang lokasyon ng mga tauhan ng QCPD Station 5 kasama ang pamilya ni De Juan. Tinatayang 3 oras ang biyahe at inaasahang babalik sila sa Metro Manila ngayong hapon. Si De Juan at ang kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes ay nakatakda sanang ikasal noong Disyembre 14. Kailan dapat ikasal? December 14. 14. Oo, ayan. Yung natagpuan na, magpapakasal pa ba o hindi na? Malalaman natin ang susunod na kabanata, lakay, kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkawala. Malabo na siguro. Ikaw yung lalaki. Baliktad, ikaw yung lalaki. Ako yung lalaki, Ikaw yung lalaki, ha? I just want closure. Closure agad? Oo naman, sa nangyaring yan. Oo, laki. Gusto ko lang malaman bakit. Kasi after all these years, ngayon mo naisip na lumayo sa akin. Ba't di nagparamdam, ha? Ayan, ayan kumakaway si Boy Lakjo. Ayan. Ay, nandiyan sila. Hi po. Samantala, balita mula sa abroad, President Donald Trump at President Zelensky ng Ukraine muling nagpulong sa Amerika para sa uling yugto ng peace plan na inaasang tatapos sa Russia-Ukraine war. Ang detalye mula kay James Galange. James. Lakay, muling nagpulong sa White House ni US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky para pag-usapan ang inaasang huling yugto ng peace plan na maaaring tumapos sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kung saan ayon kay Trump, nasa 95% na naging progreso na kanilang usapan at mayroon na lamang natitirang 1 o 2 issue gaya na lamang ng free trade zone sa Donbas, ang eastern territory ng Ukraine na may pinakamalaking reserba ng uling na siyang interest ng Russia. Ngunit kasalukuyang nasa ilalim pa rin ito ng free trade agreements. Narito si US President Donald Trump. The word agreed is too strong. I would say not agreed, but we're getting closer to an agreement on that, and that's a big issue. Certainly, that's one of the big issues, and I think we're closer than we were. Probably it's unresolved, but it's getting a lot closer. That's a very tough issue. Nakatakda naman magpulong muli ang dalawang leader sa susunod na linggo bago tuluyang ihain ang naturang plano kay Russian President Vladimir Putin. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Samantala sa ating Break Time Sports, Alex Ayala sumabak sa Macau Tennis Masters. Itatali mong balita, Millie Borja.
Matapos ang kanyang makasaysayang gold sa Southeast Asian Games, maagang umexit si Filipina tennis star Alex Ayala sa MGM Macau Masters nang duminahin ang Russian tennis player na si Mira Andreeva with 6-4, 6-2 final score noong linggo. Kasunod ng naging mahigpit na laban sa first set, nakuha ni Ayala ang 2-1 lead bago kumamada si Andreeva ng 5 magkakasunod na laro para tuloy ang seryuhan ang panalo. Magugunit ang bago ito, noong Sabado, nalaglag naman sa doubles match si Ayala kasama ang kanyang partner na si Jerry Xiang ng China. Nakatakda sanang makalaban ng dalawa ang team na kinabibilangan ni Andreeva, ngunit napilitan itong mag-withdraw dahil sa sakit. Kaya naman humarap si Ayala sa dalawang male opponent na sina Yibing Wu at Alejandro Davidovich Fokina. Magbabalik aksyon si Ayala sa Enero para naman sumabak sa Australian Open. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Borja. At muli congratulations kay Alex Ayala. Mga tennis players ngayon, ang gaganda, no? Oo, lakay. Sexy. Yes. Ganda pa ng balat. Oo. At sa showbiz, Miss Thea. Vice Ganda, Crystal Go, wagi ng acting award sa MMFF 2025 Gabi ng Parangal. I'm Perfect, kinilalang Best Picture. Ida tayo mga balita, Angelica Cosme. Maraming salamat po. Maraming salamat. At last! Si unkabogable star Vice Ganda ang itinanghal na Best Actor sa nagdaang gabi ng parangal ng 51st Metro Manila Film Festival. Ito ay para sa kanyang pagganap bilang Twinkle sa comedy drama na Call Me Mother mula sa direksyon ni June Lana na naiuwi rin ng Gender Sensitivity Award at 3rd Best Picture Trophy. Nagugustuhan pero hindi pinipili. O mas nasasanay ako dun sa napipili pero hindi maaari. But tonight, maaari na. It's really 2025. And it is really possible. And it is real. Queer people can be best actors. Kasama ni Meme sa pelikula sina Nadine Lustre at Lucas Andalio na wagi naman bilang Best Child Actor. Proud tita nga ang aktres na si Loisa Andalio sa tagumpay ng pamangkin na si Lucas. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito para mabigyan kami ng boses at mapakita namin na kaya rin namin umarte. Historic win din ito para kay Crystal Go, ang kauna-unahang nakasungkit ng MMFF Best Actress Award na may Down syndrome. Tinalo niya sina Angelica Panganiban, Nadine Lustre at Bianca De Vera matapos bumida sa pelikulang I'm Perfect na siya ring ginawaran ng titulo bilang 51st MMFF Best Picture. Person with Down syndrome, persons with disabilities, you made history tonight para sa inyong lahat to. Samantala, ang screen veteran at bar boys after-school star namang si Odette Khan ang wagi ng Best Actress in a Supporting Role. Habang si Tom Rodriguez ng Second Best Picture na Unmarry ang Best Actor in a Supporting Role. Mapapanood ang 8 official entries ng 51st Metro Manila Film Festival hanggang January 7, 2026. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa mga winners sa Metro Manila Film Festival Awards, congratulations. Samantala para sa mga motorista mga kuya, yan. Lalo mga gumagamit ng diesel, full tank nyo na. Full tank na nyo dahil bukas ay tataas ang presyo ng diesel at kerosene. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, sombira ang mga ito. Hindi man lamang pinatapos ang New Year. Ang diesel at kerosene ay tataas ng 60 centavos per liter. At wala daw paggalaw sa presyo ng gasolina. Ay sa mga jeepney drivers, mga kuya truck drivers,
na gumagamit ng crudo diesel. Full tank na nyo. Buti na lang, may natira pang pampafull tank daw Akin lang. Si Miss Taya, panalo ito ng raffle. Kaya Lakay, not just once. always full tank ngayon. Marami akong inuwi this season. Salamat po sa lahat. Ayan. Sa lahat ng mga nakaalala, ayan, sa mga nag-share ng Thank ganun you ng so blessings. much po. Merry Christmas. Pagpalampasana kayo ni Lord. Salamat. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Magkano Michael Ismaygay, ang dollar mo, Miss Thea, bumaba. Alo, mawanin. Akala natin Naggastos na. aabot ng 60 pesos per dollar. Hindi ito nagkatotoo. Ang palitan ng dollar ngayon ay nagsara sa halagang 58 pesos and 79 centavos. Ipapaulit na daw kasi Lakay. Nai-remit na daw lahat. Ganon. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Teka muna at batiin muna natin itong mga nagtetext sa atin. Si classmate, si paring Manding Bahakan at si Kadafi Ulilisan. Ayan, Congressman Ben Ebardone at si Tatay June Cruz na tuwan-tuwa daw sa pagbati natin sa kanya. Abay, Tatay June Cruz, happy birthday at sana umabot pa kayo ng edad ni Manong Johnny Yun. Ponce Enrile. Yes. 101. Oo. Parang buffet lang yan. Ha? Parang hotel pa. Ako po si Deo Macalma. Lakay, batian ko rin din si Lola Antonia Custodio dyan sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Sa kanila kami namaskon nung Christmas. Ako po si Thea Pecho Corpuz. Mabalansyadong balita, susunod na ang galanteng Ninong Henry Uri. Ayan, magmamano ko dyan. At galanteng Ninang Miss Kay Karen Oyo. Isa pa yan, magmamano ulit ako dyan. Bye-bye. Ingat, stay safe. Happy New Year. Huwag pasaway, huwag magpapaputok. Oras ganap na 5:03.